Oh, Diyos ko po, Ruday. Kaya naman ako'y naani eh. Tingnan mo yan na. Hindi na naman ako makalamang din eh. Nakapanuor na naman aray ang batang binyong aray. Nakapanuor na naman ang binyong hindi kanais-nais. Kaya ako'y aning-aning ngayon. Tingnan mo yan na. Hindi nyo ka nakita yan. Aba, ay mga kababayan ko, pagkalinaw ay gabundok na gamot na dapat ay ipamigay sa ating mga kababayang mga nangailangan ng gamot. Abay, binulok lang ng mga yan. Diyos ko po, Rudy. Ano ka namang gobyerno meron ng mga yan? Ano kang sentido meron ng mga yan? Diyos ko po, Rudy. Bigay pa ng may awa, binulok lang. Kaya ako'y naaani eh. Ngayon na. Abay, doon naman sa aking mga kapwa, mga OFW. Aba, Diyos ko po, Rudy, talaga naman kayo gusto kong tulungan. Napakaraming na nagpipiin kay Kuya Sam na nahingi ng tulong para lang daw sila'y makauwi ngayong magpapasko. Diyos ko po, Rudy, pare-parehas tayo ngayon na may gobyerno tayong gayaan na eh. Napakalaki ng pondo ng mga OFW, ilabas-labas ninyo yan. Tignan mo yung pag kayo na pagbubuntal ko ng Madrid, kakaaway, wala akong magagawa sa inyo. Abay, saan nyo gagamitin yan? Abay, pondo ng mga OFW, bilyon na yan. Hindi nyo man lang maipamudmud sa mga kapwa namin OFW yung gustong umuwi ng Pilipinas. Tignan mo mga rio. Diyos ko po, Rudy. Kaya doon sa mga pamilya ng mga OFW na nakatigil din sa ibang bansa na hindi makauwi, walang trabaho. Mga OFW yung tumakas sa kanilang mga amot, gaganda ng ugalay. Aba, ay mag-isip-isip kayo ngayong darating na eleksyon. Baka naman yan pa yung ipagbubuto kung sino yung mga nagtatrapit niya sa mga nagpapasaan ng sibuyas. Tignan yan talaga namang nakakaawang tingnan na eh. Diyos ko po, Rudy. Ano bang utak meron ng mga yan? Abay, mahiya-hiya naman ikaw. Ang kapal ng face mo eh. Tignan yan o. Ang kapal na rin, nakapalan mo pa eh. Tignan yan o. Doon sa mga kababayan kong mga Batanggin niyo. Aba, galing-galing yung pag-iisip. Hindi lang patubuan ng buhok ang ating mga sentidong yan. Tignan yan o. Ay hindi na kayo makakalis sa loob ng tubuhan. Pag ganyan pa ang nanalo, baka naman pa ang inyong iboto. Hindi na kayo makakaalis sa kural. Sa inyong mga alaga ng baka dahil sa kahirapan. Mga kababayan kong mga nangangailangan ng gamot, hindi nyo ba kayo nakakaranas bumili ng gamot na wala kayong pambili? Hindi ka kayo nakakaranas na umutang sa ating mga kamag-anak ay wala kang maipautang sa inyo sa kahirapan din naman para lang makabili tayo ng gamot sa ating mga pamilyang nagkakasakit? Atin na lang ang tititigan iyan pag iyan ay nanalo pa. Gamot na gabundok ay binulok lang. Tignan mo yan o. Kaya ako yan yung kanidini. Tignan yun o. Oh, sa mga kapwa ko OFW na butante, sa mga tatay, nanay, kapatid, anak, abay, mag-isip-isip kayo. Baka naman iyan na naman ang inyong iboto. Ang pondo, ang kwarta'y isinasako lang. Sila lang ang yayaman. Tignan yan pagdating ng eleksyon, akala mo kung sino mga santo. Nagtatraffic sa EDSA kumwari. Nagpapasaan ng sibuyas. Tignan yan na. Sa telebisyon yung pagmumukha na lang na makakapal na yan ang inyong makikita diya mamumulaglagan ninyo. Dahil bilyon-bilyon ang kanilang kwarta, kayang-kaya nilang gumawa ng gayon. Kaya mag-isip-isip kayo ngayon. Baka naman kayo pag nataparan ng malulungkot diyan ay kayo kang susulat at nagkakansunga nga ba at hindi magkaintindihan, magkakauntugan sa pagsulat ng pangalang iyan. Diyos ko po, Rudy, mag-isip-isip kayo. Baka namang gayan ang mangyari ay hindi na po makakaalis ang mga Pilipino sa kahirapan. Oy, teka muna. Aking ikukumpanya sa inyo ngayon ang aking napupusuan para maging Pangulo ng ating bansa. Baka sakaling tayo ay makakaahon sa kahirapan. Baka naman tayo hindi na makakahuya ng sardinas pag ari nanalo. Tignan na yan na. Ang aking guwapong-guwapong si Duterte. Yan. Iyan ang Pangulo. Matapang. Kita naman natin ang Davao kung gaano kaganda ang Davao. Baka naman pag iyan ang ating naging Pangulo, yung buong Pilipinas ay mapapagaya sa Davao. Makikilala sa buong mundo. Hindi sa Curaçao, kundi sa kagandahan. Maraming Pilipino
ang hindi na maghihirap. Maraming mga anak natin ang hindi na magiging OFW, na aabusuhin ng amo at hindi makauwi dahil sa mga pondong hindi inilalabas ng ating gobyerno ngayon. Tingnan ngayon bay labas-labas iyon. Bawas-bawas ang kakapalan ng mukha. Saan nyo gagamitin iyon? Yung pondo ng mga nasalanta ng bagyaw. Ang bagyo nagpapaikot-ikot na naman hindi nyo pa naipamudmud diyan. Diyos ko po, Rudy, paano kang gagawin natin mga kahunta? Nagkameron tayo ng mga namumuno sa ating bansang mga ikinukustol lang ang mga pondo. Maawa naman kayo sa aming mga kababayan. Kayo gaya, ano kang gagawin nyo sa kwarta? Hindi nyo naman madadala sa hukay ang kwartang iyan ay. Ano kang hihilig ng mga iyan sa kwarta? Aba, pamudmud eh! Maraming OFW yung gustong umuwi ngayong Pasko eh. Baka naman mapapansin. Pauwiin ninyo. Gustong-gustong umuwi ng mga yan. Tingnan yan Diyos ko po, Rudy. Duterte for president. Diyos ko po, Rudy.